Idiniklara na ng provincial government sa pamamagitan naman ni Northern Samar Governor Durang Chua ng buong lalawigan na under state of calamity matapos na makaranas ng matinding pag-ulan. Resulta ng matinding pagbaha naman sa maraming lugar sa lalawigan ng Northern Samar. Sa report ng PDRMC, naitalang pagkasira ng mga infrastructures, pagkapinsala ng maraming mga pananim at mananatiling suspendido pa rin ang klase ngayong araw batay sa rekomendasyon ni Northern Samar Governor Durang Chua. Sa report ng PDRMC, sa panayam ng DZRH Operation Tulong, halos lahat ng mga bayan ay binaha. Naitala ang nasa 24,000 families ang mga inilikas na nasa mga evacuation center. First time naman nangyari ito lalo na sa Katarman, ang mga tining baha kung saan lumubog ang maraming bahay. Mula sa Action Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Umabot sa 15,464 na pamilya o 49,129 na individual sa Western Visayas ang naapektuhan ng shear line o ang pagsanib ng malamig na hangin amihan at mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Base sa report ng Office of the Civil Defense Regional Office 6, as of November 20, 260 na pamilya ang pansamantalang lumipat sa mga evacuation centers habang 334 na pamilya ang tumira muna sa kanilang kaanak. 8 kalsada sa probinsya ng Capiz ang binaha at isang bahay ang nasira sa probinsya ng Aklan. May 8 paaralan rin na nagkansela ng klase noong November 20 dahil sa masamang panahon. Nagbigay na ng assistance ang DSWD sa mga apektadong pamilya. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang 2 katao kabilang ang isang negosyante matapos na magwala at mamaril ang isang retiradong miyembro ng Philippine National Police. Sa report ng Ilocos Sur Police Provincial Office na nakarating sa Campo Crame, kabilang sa 2 napatay ay kinilalang sina Lutgard Lacaden, 51 anyos na businessman, at isang George Guerson Jr., 38 anyos, pawang mga residente ng Concepcion sa bayan ng Cervantes. Sa investigasyon ng pulisya, unang pinaputukan ng suspect na si Roberto Urbano si Lacaden at nang makitang bumulagtana ay isinunod si Guerson. Matapos ang pamamaril ay hinabol pa ni Urbano ang asawa ng negosyante pero ito ay nakapagtago. Ayon sa pulisya, sa tindi ng galit ay hindi pa nakontentong suspect. Pinuntahan sa bahay ang misis ng negosyante at nang hindi makita ay pinaputukan nito ang bahay ng kanyang napatay. Voluntaryong sumuko si Urbano matapos ang mahaba-habang pakiusapan at negosasyon sa pamamagitan ng mga operatiba ng Cervantes Municipal Police Station at Regional Mobile Force Battalion. Hindi pa malinaw kung bakit nag-amok at namaril ang retiradong pulis na nakakulong ngayon sa detention cell ng Cervantes Police Station. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao, isang mandirigmang komunista na naman ang napatay sa naganap na encounter sa pagitan ng 67IB at ang Communist Terrorist Group sa Sitio Latay, Barangay Marfil, Rosario, Agusan del Sur. Sa impormasyon mula sa 10th Infantry Division Information Office, ang napatay ay kinilala sa aliases nitong Jerby o Janjalani, miyembro ng Regional Centro de Gravidad ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Narecover sa bangkay ng nasabing NPA ang gamit itong armas, isang unit ng R4 M16 rifle, cellphone at backpack. Ang pamunuan ng 67IB ay direktang nakipag-ugnayan sa local government unit ng Rosario at natuntun ang pamilya ng napatay at formal itong i-turn over para mabigyang disenteng libing. Samantala, nagpaabot naman ang kanyang taos-pusong pakikiramay sa pamilya ng nasawi, si 10th Infantry Aguila Division Commander Brigadier General Alan Demetilio Hambala. Tinatawagan niya ng pansin ang mga natitirang armado sa kabundukan na samantalahin na ang inilaang programa ng pamahalaan para sa kanila sa pamamagitan ng mapayapa at voluntaryong pagsalong ng armas. Sa kanyang pahayag, labis na nalulungkot si Commanding General Alan Hambala dahil sa kapwa Pilipino rin ang napapatay dahil sa mga panlilinlang na prinsipyo ng mga komunistang grupo at isinusubo sa armadong pakikidigma ang mga kabataan, mga ama ng tahanan, mga ina ng tahanan, mga ate at kuya sa walang kabuluhang revolusyon habang ang mga lider komunista sa bansa ay marangyang namumuhay sa piling ng kanilang pamilya.
Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Isang lalaki ang natagpuan at duguan habang nakahandusay sa damuhan malapit sa puno ng kakao matapos barilin sa ulo ng hindi pa nakikilalang suspek. May 300 meters lamang ang layo mula sa kanilang bahay sa Barangay Concepcion, Palasan, sa Rayaya, Quezon. Batay sa report ng pulisya, kinilala ang biktima na si Carlo Hilado Hidocos, 26 anyos, nakatira sa nabanggit na barangay. Lumitaw sa pag-iimbestiga ng mga otoridad ng pulisya. Umalis ang bandang alas 12:45 ng hapon para pumasok ng trabaho sa Walter Mart bilang janitor, kung saan huling nakausap ng kanyang ina nang malaman at matagpuan ni Ginoong Max Palino at pinaalam kaagad sa pulisya na mayroong lalaking natagpuan at duguan sa ulo sanhi ng tama ng baril. Kaagad naman na nagtungo sa pinangyarihan ang mga otoridad ng pulisya. Samantala, blanco pa rito ang pulisya kung anong motibo sa galit ng suspect sa biktima. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Benjan Chukya, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.